Magandang araw mga bata! Ngayong araw na ito, April 29, 2024, ay ating tatalakayin ang Grade 6 Module Number 4 sa 4th quarter na may pamagat na Composing Persuasive Essay on Self-Selected Topic. Ano nga ba ang persuasive essay? Ang persuasive essay o sanaysay sa Pilipino ay naglalayong hikayatin ang mga mambabasa sa isang idea na iyong pinaniniwalaan na totoo upang ito ay kanila ring paniwalaan. Ang pangunahing ebidensya para sa panghihikayat sa kanila ay ang iyong opinyon at karanasan patungkol sa isang issue. Ito ay nangangailangan ng pagsasaliksik at pagtitimbang upang wala kang kinikilingan o pinapanigan. Ang pagsulat sa ganitong sanaysay ay para kang isang abogado na ipinaglalaban ang iyong panig na siyang makatotohanan laban sa kabilang panig. Sa social media ay nagkakaroon tayo ng mga vloggers na ipinapahayag ang kanilang mga ideya para sa kanilang content na hinihikayat ang mga manonood na paliwalaan sila. At narito ang mga ilang halimbawa ng persuasive essay. Una ay ang mga book reviews kung saan ang bumabasa ng libro ay maaari nitong sabihin kung ang kanyang mga binasa ay maganda ba o hindi. Pangalawa naman ay ang editorial kung saan ang editor ng pahayagan ay sinasabi ang kanyang opinyon patungkol sa napapanahong issue sa lipunan. Pangatlo naman ay ang persuasive letters kung saan ang sumulat ay ipinapahayag ang kanyang opinyon at hinihingi ang iyong pagpanig sa kanya. At ang panghuli ay ang mga speeches kung saan ang nagsasalita ay ipinapahayag ang kanyang opinyon at ito ay kanyang idinedepensa upang umayon ang kanyang mga nakikinig sa kanya. Mayroong tatlong parte ang persuasive essay bukod sa kanyang pamagat. Ang una ay ang introduction kung saan ipinapahayag ng manunulat ang kanyang panig sa isang issue o problema kung siya ba ay sang-ayon o hindi. Ipinapahayag niya dito ang kanyang dahilan ng pagsang-ayon na mas lalo pang ipinapaliwanag sa katawan ng essay. Ang susunod ay ang body o katawan ng essay kung saan mas lalo pang naipapaliwanag ng manunulat ang kanyang pagsang-ayon o pagtanggi sa issue para makumbinsi ang mga mambabasa na ang kanyang panig ay wasto. Maaaring magsimula sa pagsusulat sa pinakaimportanteng rason patungo sa hindi importante or baliktad nito. Nararapat na gumamit ng mga transitional words at mga phrases sa pagpapaliwanag katulad ng mga nakatala dito. Ang panghuling parte ay ang conclusion kung saan pwedeng gamitan ito ng short summary ng topic kung saan ipinapahayag mo ang iyong pinakamatibay na rason at ipahayag ulit ang iyong panig ng may positibong pananaw. Pwede ring gamitin ang benefits to the reader kung saan sinasabi dito ng manunulat ang mga magiging positibong epekto ng pagpanig sa kanya at ang hindi paggawa ng aksyon patungkol sa isyong tinatalakay ay maaaring magresulta sa hindi kaaya-ayang resulta. At ang pangatlo na pwedeng gamitin sa paglalahad ng konklusyon ay ang call to action kung saan hinihikayat ng manunulat ang mambabasa na mag-isip at gumawa ng aksyon upang marisolba ang issue o problema. At eto naman ang inyong activity sa module na ito. Kopyahin sa isang buong papel, sagutan at ipasa sa Thursday, May 2, 2024. At iyan ang maikling talakayan sa inyong module number 4. Magkakaroon pa tayo ng mas mahabang talakayan sa Huwebes, kaya huwag kayong mawawala sa ating face-to-face classes. Hanggang dito na lang, ako nga pala si Teacher Ferds, isang teacher na biker. Hanggang sa muli, paalam!